Nakikita natin guys yung merong betrayal na nangganap dito sa relationship nyo. For some of you guys, no, maaring itong person mo is nabuyo, no? Kasi nakikita natin na, di ba sabi ko sa inyo kanina, parang meron kayong shocking news, revelation, na natanggap, na-receive, napag-alaman, ganyan. And it's so happy na mukhang yung person nyo nabuyo, no? Nabuyo ng mga peers niya, ng mga barkada niya, ganyan. Nagkaroon ng temptation sa paligid niya which caused your person to betray you, no? So nagkaroon talaga ng betrayal dito. And hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig. Kapalaran, ito yung ating monthly love scope for November para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Pwede ma-pick up energy nyo, pwede ma-pick up energy ng person nyo. Roles can be reversed mga kapixie. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video para sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo mga kapixie. So tingnan natin guys yung energy surrounding your situation. Alright. So for some of you guys, pwedeng separated kayo nitong person mo, pwedeng pwedeng may nabalitaan kayo, no, na hindi magagandang bagay regarding your person, and right now yung person mo parang hindi kanya kinokontak, hindi kanya kinakausap, gusto niya ng time sa sarili niya. Kasi for some of them, parang hindi niya alam kasi kung paano i-explain sa inyo. So, they're avoiding any type of conversation na, kasi yung iba sa inyo parang feeling ko huling-huli. Huling-huli sa akto, huling-huli, may ebidensya, ganyan. As in, swak na swak lahat, no? Parang huling-huli nyo kung ano man tong ginagawa ng person nyo. Especially if tong person nyo parang baka mahilig siya mag-happy-happy, mahilig siyang lumabas kasama ng mga barkada, kasama ng mga alam nyo na, yung happy-happy, ganyan. So, pwedeng during those time na nag-happy-happy siya, maaaring meron siyang ginawa na hindi maganda or hindi, parang below the belt against sa relationship, ganyan, or ikasasama ng loob mo, and pwedeng nabalitaan mo yon or may nag-tweet sa'yo, ganyan, nakarating sa'yo yung some kind of information, and right now itong person mo parang you may be in a no contact zone itong person mo. Baka ginosted ka or baka binlock ka simply because they're just avoiding any type of conversation kasi guilty siya, huling-huli, and hindi niya alam kung paano dedepensa yung sarili niya, or ayaw niya lang talaga na, pwedeng ayaw niya ring lumala. Pero the more na ina-avoid niya, syempre, the more na lumalala yung trigger sa inyo. But para sa kanya, mas okay na yun kaysa sa marinig niya yung rat-rat mo. Kasi alam niya, no, for some of them, parang alam nila ng kasalanan nila. So, sukol na sila mga kapixie, and that's what's happening right now for some of you. So, comment down below guys if naka-resonate kayo dyan sa mga energies na yan. So, kung ano man yung nabalitaan nyo, sa inyo na lang yan mga kapixie. So, right now, tingnan natin kung ano yung ganap sa relationship nyo, guys, gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to, hanapin ko, guys, yung energy ng love at yung energy ng Scorpio. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman kapixie? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail na kayo ng course guys.
Sobrang ganda talaga niyan. And good news, meron tayong ongoing sale guys until October 31. Magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course. So mag-avail na kayo mga kapiksi habang may sale tayo. Meron din tayong email coaching guys, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, Scorpio guys, kayo ay represent ng King of Cups sa ating spread. Ito yung love energy mga kapiksi. Alright? And for some of you, ayan, nakikita natin guys yung merong betrayal na nagganap dito sa relationship nyo. For some of you guys, no, maaring itong person mo is nabuyo, no? Kasi nakikita natin na, di ba sabi ko sa inyo kanina, parang meron kayong shocking news, revelation, na natanggap, na-receive, napag-alaman, ganyan. And it's so happy na mukhang yung person nyo nabuyo, no? Nabuyo ng mga peers niya, ng mga barkada niya, ganyan. Nagkaroon ng temptation sa paligid niya which caused your person to betray you, no? So nagkaroon talaga ng betrayal dito and you're having difficulty contacting this person kasi binlock na kayo nitong person na to. For some of you, either binlock nyo siya or kayo yung binlock nila, pero hindi kayo nagkakaroon ng maayos na pag-uusap regarding dun sa nangyari. And sad to say, for some of you mga kapiksi, kasi parang yung person mo, parang proud pa siya. Sorry mga kapiksi, pero parang medyo walang iya itong person mo kasi parang proud pa siya dun sa ginawa niya. I don't know, parang pamacho image, ganyan. Parang para sa kanya, I don't care. Kayang-kaya kong gawin lahat ng gusto ko, hindi mo ako mapipigilan. Parang meron siyang ganong some kind of personality mga kapiksi, no? And yung iba sa inyo, parang gusto nyo, parang tinitimbang nyo then yung sitwasyon kung tatanggapin nyo pa ba tong person na to if ever na bumalik sila or kung gusto nyo pa ba silang tanggapin sa buhay nyo kasi you're still aiming. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko nangihinayang kayo dun sa relationship at saka dun sa person mga kapiksi, lalo na kung matagal na yung relationship nyo, pero nandun din kayo sa sitwasyon na parang tinitimbang nyo if you still want this person or parang gusto nyo magkaroon ng pagbabago, pero yung pagbabago na gusto nyo, parang gusto nyo sa sarili nyo, no? Parang you want to change yourself, para parang gusto nyo na magsimula ng bago pero hindi na kasama yung person nyo, parang gusto nyo sarili nyo na lang, and kung magkakaroon man kayo ng relationship, parang ibang person na, hindi na itong person na to. Yeah, so parang ganun, parang medyo ganun yung tinde, no, ng degree ng pinagdaanan nyo with this person mga kapiksi. Although nakikita din natin for some of you na parang yung feelings na may lingering feelings, kasi yung feelings guys, hindi naman yun basta-basta mawawala, no? Yeah, pero ayan, yung iba sa inyo talagang parang sukdulan. Yung iba sa inyo, feeling ko guys, galit na galit kayo sa person nyo, no? Meron tayong nararamdaman na some kind of galit, meron kayong mga emotional blocks with this person, mga kapiksi, okay? And I think normal lang yon, lalo na pag talagang nasaktan kayo and kung talagang binetray kayo ng person mo. For some of you, maaring ibang lahi din yung person nyo, mga kapiksi, which is nakakadagdag pa ng stress, no? Kasi yung tipong mumurahin mo na lang siya, iisipin mo pa kung ano yung language niya. May language barrier pa, di ba? Yung galit na galit ka na, tapos iisipin mo pa yung sasabihin mo sa kanya kasi magkaiba kayo ng lahi. Yung mga ganon, di ba? Yeah, ganon. So, yeah, yun yung nakikita natin sa relationship nyo, mga kapiksi. And, ang moral dito is parang gusto nyo ng pagbabago. You want a complete change. And yung iba sa inyo, parang feeling ko, gusto nyo ng pagbabago, hindi lang dun sa person nyo, hindi sa sarili nyo mismo. So, timbangin nyo mabuti guys. It's okay to go back to this person kung okay lang ba siya for you, or pwede rin na mag-move on sa ibang relationship. It's your option, mga kapiksi. You always have an option in your life. So, kayo yung magde-decide yan kasi buhay nyo naman yan, guys. Kung saan kayo masaya and komportable, dun kayo. Alright? Ayan, no, forgiving and learning. Kailangan magkaroon ng forgiveness dito. And meron ka ring lessons na matututunan. Ito yung love message or love advice
para sa inyo. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. So, dapat talaga guys magkaroon ng forgiveness. Kahit na let's say for example, ayaw mo na dito sa person na to dahil dun sa betrayal na nangyari sa inyo, you still have to forgive them para maka-move on kayo wholeheartedly, because pag hindi nyo sila pinatawad and hindi nyo sila kinalimutan or hindi nyo kinalimutan yung experience na yon, dala-dala nyo pa rin yung negative emotions na yon sa puso nyo mga kapiksi, and the same scenario may reflect sa next relationship mo, especially if palagi mong naiisip yung mga negative circumstances mo. That's why I always say forgive and forget, no? You have to forget. Kapag hindi ko siya mapapatawad kasi sobrang sakit ng ginawa niya sa akin, hindi ko makakalimutan yung ginawa niya. Okay, I get it mga kapiksin. Naiintindihan ko yan kasi tao tayo. We are really bounded by our emotions. So normal lang na talaga masaktan tayo and magalit tayo. But you also have to understand na if you live in those resentments sa puso nyo, kayo yung magsasuffer, hindi sila. Okay? Again guys, the fact na nagawa nila yon, ibig sabihin wala silang konsensya, hindi nila kayo kinonsider. 'Di ba? Kasi kung kinonsider nila kayo in the first place, hindi nila gagawin yon. Naintindihan nyo ba? So, wala silang konsiderasyon, wala silang konsensya, kaya nagawa nila yun sa inyo. So, kung magagalit kayo sa kanila dahil sa ginawa nila sa inyo, ang pinaparusahan nyo ay yung sarili nyo, hindi sila. Nagets nyo ba mga kapiksi? So, walang sense talaga, at least for me, my opinion, walang sense na magtanim ng galit and hindi kalimutan yung mga nangyari, because it's like drinking a poison hoping that the other person dies. Sino ba yung umiinom ng poison? Kayo. Kasi kayo yung nagtatanim ng galit at sama ng loob, hindi sila. So, sino yung mamamatay? Kayo. No, unti-unti yung pinapatay yung kaligayahan nyo, yung kapayapaan nyo, di ba? Dapat nagiging masaya kayo. So, wag nyong parusahan yung sarili nyo because of them. You forgive them and you move on. Mga kapiksi, you forgive and you forget them and you move on. Kung ano man yung karma nila, it's not your job. Trabaho ni universe yun, because kakarmahin sila dahil sa mga bad intentions or sa mga bad things na ginawa nila sa inyo, but it's not your job. Trabaho ni universe yun. So your job is to make you feel better. Tell yourself that you deserve to be loved, you deserve love, you deserve to be loved, and you deserve a happy and harmonious relationship. So you have to learn to forgive and to forget mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below guys if naka-resonate kayo. I-mind nyo tong peace of mind, kasi sana magkaroon kayo ng peace of mind. I'm intending for each and every one of you na nakaka-resonate dito na magkaroon ng peace of mind. Kasi I feel you mga kapiksi. Alright? So, yeah. Comment down below guys if naka-resonate kayo dyan. Ito yung ating 2024 kapalaran. Pwede nyo guys pakinggan, if in case naka-resonate kayo guys, pwede nyo pakinggan yung Ho'oponopono and self-love subliminal natin dito sa YouTube. Very effective para sa mga kapiksi na nagdadanas ng mga emotional pain. Marami na tayong natulungan dyan guys. Alright? So, ito yung ating 2024 kapalaran. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing guys, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.